Bago natin simulan ang ating video, humihingi po ako ng paumanhin kung natagalan ang pag-upload natin ng bagong video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pasensya. Hayaan niyo po akong bumawi sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless you all. Nagbulungan ang mga tao nang makilala nila ang bihira at napakalakas na S-rank support class, Holy Angel. Ang babae ay si Yao Kexon, isang miyembro ng prestihiyosong pamilya Yao na ang presensya pa lamang ay sapat na upang patahimikin ang buong plaza. Hindi ako makapaniwalang pumunta rin siya. Sigaw ng isang estudyante habang pinapanood ng lahat ang maringal niyang pagbaba. Naramdaman ng ating bida ang pagdaloy ng enerhiya habang yumapekto ang healing magic at tuluyang nawala ang kanyang sakit kasabay ng pagliwanag nito. Maayos na lumapag si Yao Kexon, kalmado at mahinahon ang ekspresyon habang tinitingnan ang binatang kanyang tinulungan. Halos ganap nang gumaling ang mga sugat ko. Salamat, sabi ng ating bida habang kinikilala ang napapanahong pagtulong nito. Bilang kapalit ng paggaling sa kanya, inalok niya si Yao Kexon ng isang kasunduan. Nangako siyang aayusin ang kagamitan nito anumang oras na kailanganin nito sa hinaharap. Naisip niya na ang isang support type na kakampi ang eksaktong kulang sa kanya. Nakikita ang potensyal ng kanilang magiging samahan, mainit na ngumiti si Yao Kexon at pinagdugtong ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang alok niya. Ngunit agad na nasira ang tahimik na sandaling iyon nang biglang itulak ni Yang Hangwei ang sarili sa gitna ng mga tao habang baluktot ang mukha sa pamilyar nitong mapangutya ng ngisi. Lahat kayo, huwag kayong magpaloko sa lalaking ito. Malakas niyang sigaw habang ikinakaway ang kanyang mga kamay upang makuha ang atensyon ng lahat. Itinuro niya ang ating bida at tinawag itong isang mandarayang basura, sinasabing peke lamang ang record nito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang ibunyag ni Yang Hangwei ang F-rank status ng ating bida, isang klase na halos walang kakayahang lumaban. Patuloy siyang nagpakitang gilas sa harap ng mga tao habang ipinipilit na imposibleng matapos ng isang double F-rank ang isang dungeon ng mag-isa kung hindi ito nanday. May masamang ngiti sa labi, kinutya niya ang ating bida at sinabing gumamit ito ng mga nakakahiyang paraan para lamang malampasan siya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang hinala ng mga tao sa pinagmulan ng ating bida. Itinuro niyang kilala itong mahirap na estudyante. Matagal nang niloloko ng ating bida ang financial aid ng paaralan. Sigaw ni Yang Hangwei habang gumagawa ng walang basehang akusasyon upang sirain ang reputasyon nito. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ng mga tao habang nagsimulang magbulungan ang mga estudyante tungkol sa likod ng biglaang tagumpay ng ating bida. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida sa kabila ng paninirang puri. Simple lamang niyang tinanong kung gusto ba talaga ng kanyang karibal na patunayan niyang hindi siya nandaya. Agad namang sinunggaban ni Yang Hangwei ang pagkakataon at hinamon ang ating bida sa isang laban nang hindi ginagamit ang umano'y sobrang lakas nitong kagamitan. Lumapit si Yao Kexon habang puno ng pag-aalala ang kanyang mukha at binalaan ang ating bida na huwag magpaloko sa napakalinaw na pang-uudyok na iyon. Nagpasalamat ang ating bida sa kanyang pag-aalala, ngunit nakapagdesisyon na siya habang hinahawakan ang puluhan ng kanyang malaking espada. Sa isang mabilis at maayos na galaw, hinugot niya ang kanyang espada at ibinaon ang dulo nito sa lupa, tinatanggap ang hamon sa harap ng lahat. Nagpasya siyang tapusin na ang panggugulo ni Yang Hangwei ngayon pa lamang bago pa ito hamarang sa kanyang tunay na mga layunin. Biglang sumabog ang katawan ni Yang Hangwei sa marahas na pulang aura habang kumikislap ang kanyang mga mata sa masamang intensyon habang inihahanda ang kanyang A-rank berserker powers. Nangako siyang bubugbugin ang ating bida ng husto hanggang sa mabasag ang peking maskara nito kasabay ng mga ngipin nito. Lumitaw ang isang system window na nagpapakita ng kanyang berserk talent, isang kakayahang nagpapataas ng malaki sa kanyang pisikal na lakas kapalit ng bahagi ng sarili niyang life force. Tahimik na pinanood ng ating bida ang walang ingat na pagsugod na iyon gamit ang malamig at walang emosyon niyang mga mata. Hindi siya humanga sa simpleng pagpapakita ng hilaw na lakas.
Malinaw niyang nakikita ang pagtatangkang gamitin ang kalamangan ng mataas na klase, dahil alam niyang hindi sapat ang ranggo lamang upang matukoy ang magiging resulta ng isang laban. Kinuyam niya ang kanyang kamao habang iniisip na ang kumpiyansa ng kanyang karibal sa klase nito ay isa lamang mababaw na kalamangan. Pumasok siya sa isang pino at bihasang fighting stance habang naghahanda ang ating bida na ipakita sa mga tao na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob. Nagpakawala si Yang Hangwei ng isang napakalakas na suntok habang baluktot sa galit ang kanyang mukha, sinusubukang tapusin ang laban sa iisang atake. Pinanood iyon ni Yao Kexan habang unti-unting nababalot ng pangamba. Naniniwala siyang walang pag-asang manalo ang isang F-rank crafter laban sa isang A-rank combat class sa isang patas na laban. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida. Mahigpit na sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw habang naghahanda siyang gumanti. Bahagyang yumuko ang ating bida at pumasok sa mababa at nakatutok na fighting stance. Wala siyang hawak na anumang armas, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. Naalala niyang maingat niyang ibinalik sa normal ang lahat ng kanyang modified equipment bago umalis sa novice base. Tumingin siya sa kanyang bukas na palad habang alam niyang sapat na ang kasalukuyan niyang pisikal na lakas upang harapin ang isang karaniwang mapang-api ng hindi umaasa sa mga nakatagong kagamitan. Sa pakikipaglaban gamit lamang ang kanyang mga kamay, masisiguro niyang walang makakapansin ng kakaiba sa kanyang pinahusay na kagamitan. Matatag siyang tumayo sa mga batong sahig at sinadyang ipakita na wala siyang dalang armas o baluti. Kinumpirma niya sa sarili na wala siyang kahit isang kagamitan sa katawan, dahilan upang maging laban ito ng purong kakayahan at lakas. Muling umungal si Yang Hangwei habang sumugod, nababalot ang kanyang katawan ng magulong pulang aura ng berserk energy. Ngumisi siya ng mabangis, sigurado na ito na ang sandaling tuluyan niyang wawakasan ang sunod-sunod na swerte ng ating bida. Nagpakawala si Yang Hangwei ng isang napakalakas at kumikislap na suntok. Ngunit mabilis na umiwas ang ating bida sa pamamagitan ng eksaktong pag-ikot ng kanyang katawan. Hamampas lamang ang suntok sa hangin. Nanlaki ang mga mata ng A-rank berserker habang nadapa siya ng bahagya dahil sa lakas ng sarili niyang pagsugod. Lumitaw ang mga ugat sa noo ni Yang Hangwei habang pilit niyang pinigilan ang kanyang katawan. Lalong lumakas ang pulang enerhiya sa paligid niya at naging parang naglalagablab na apoy. Hindi niya matanggap na ang kanyang pinahusay na bilis at lakas ay basta na lamang naiwasan ng isang F-rank student. Nagpakawala siya ng sunod-sunod at desperadong mga suntok habang nagiging malabong pulang guhit ang kanyang mga kamao sa sobrang bilis habang sinusubukang lunurin ang kanyang kalaban sa walang tigil na pag-atake. Ayokong paniwalaan na maiiwasan mo ang bawat suntok ko. Sigaw niya habang ibinubuhos ang bawat patak ng kanyang mana sa pag-atake. Ang ating bida ay gumalaw na parang tubig. Parang lumalabo ang kanyang katawan habang dumadaan siya sa mga siwang ng magulong teknik ng berserker. Bawat suntok ay sumasablay lamang ng ilang pulgada, at ang natitira ay mga after-image lamang ng ating bida habang madali niyang pinapanatili ang kanyang distansya. Tahimik na pinanood ng ating bida ang isang kumikislap na kamao na dumaan sa tabi ng kanyang mukha, habang nananatiling malamig at mapagmasid ang kanyang ekspresyon. Kinilala niyang tunay ngang makapangyarihan ang A-rank berserker, isang combat class na may napakalaking pisikal na potensyal. Isa pang mabigat na suntok ang kanyang nailihis habang patuloy niyang pinaglalaroan ang agresibong pag-atake ng kanyang karibal. Alam niyang gaano man kalakas ang isang pag-atake, wala itong silbi kung hindi naman ito tumatama sa target. Biglang pumasok ang ating bida sa loob ng depensa ni Yang Hangwei habang naka-atras ang kanyang kamao sa isang maayos at kontroladong posisyon. Tahimik niyang sinabi, ang walang direksyong pagsuntok ay pag-aaksaya lamang ng lakas. Sa loob ng 3 taon, kabisado na niya ang bawat kahinaan ng estilo ng pakikipaglaban ng kanyang karibal. Agad siyang nagpakawala ng isang mabilis at eksaktong suntok sa sikmura ni Yang Hangwei.
Lumikha ng shockwave ang lakas ng tama at agad nitong winasak ang pulang aura sa paligid ng kalaban. Isang nakakatakot na tunog ng pagkabiyak ang umalangaw-ngaw sa buong plaza habang napaatras ang mapang epong estudyante dahil sa lakas ng tama. Nakatayo ang ating bida sa harap ng nakayukong kalaban habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng antas ng karanasang higit na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong estudyante. Ipinaalala niya na kahit ilang taon nang sinusubukan niyang Hangwei na talunin siya, hindi nito kailanman nakita ang tunay niyang kakayahan. Bumagsak siyang Hangwei sa kanyang mga tuhod habang tumalsik mula sa kanyang bibig ang laway at dugo kasabay ng pagkawala ng hangin sa kanyang baga. Napasinghap siya sa matinding pagkabigla habang nanlalaki ang mga mata dahil hindi niya maintindihan kung paano siya natalo ng ganoon kadali. Malakas na bumagsak sa lupa ang mayabang na estudyante at dumulas pa ng ilang metro sa sementadong daan. Agad na tumakbo palabas ang kanyang mga tauhan mula sa mga tao habang sumisigaw sa pag-aalala para sa kanilang pinuno. Samantala, matatag na nakatayo ang ating bida sa ilalim ng malinaw na bughaw na kalangitan. Kalmado ang kanyang paghinga, na para bang wala siyang halos ginawang pagsisikap. Tumingin siya sa natalong berserker at payapang sinabi, "Ako ang nanalo." Nabigla ang buong plaza at nabalot ng katahimikan bago tuluyang sumabog sa magulong bulungan at matinding pagkagulat ang mga tao. Hindi nila matanggap na ang isang estudyanteng may F-rank crafting class ay ganap na tinalo ang isang A-rank combatant. Tinalikuran ng ating bida ang kaguluhan at basta na lamang pinagpag ang kanyang mga kamay habang naghahanda ng umalis. Napagpasyahan niyang tapos na ang usapin at wala nang saysay ang pag-aaksaya pa ng oras sa isang taong napakalayo sa kanyang antas. Naglakad siya palayo sa akademya habang nakapasok ang kanyang mga kamay sa bulsa at iniisip ang susunod niyang hakbang patungo sa mapanganib na kagubatan. Alam niyang bago niya tunay na simulan ang kanyang paglalakbay, kailangan muna niyang makakuha ng maayos na kagamitan. Isang imahe ng isang maalamat na kumikinang na espada ang sumagi sa kanyang isip, napapalibutan ng masalimuot na mga rune circle ng kanyang natatanging kakayahan. Nanatili siyang kumpiyansa na gamit ang kanyang modify skill, ang pagkakaroon ng pinakamataas na antas ng kagamitan ay usapin lamang ng paghahanap ng simpleng panimulang materyal. Huminto siya sa labas ng napakalaking training base at napakamot sa ulo ng maalalang na ibalik na niya ang lahat ng kagamitan na pag-aari ng paaralan. Nagpasya siyang ang una niyang pupuntahan ay ang mga tindahan sa kalsada upang maghanap ng murang gamit na magsisilbing base para sa kanyang mga modification. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa at kumuha ng ilang barya. Agad bumagsak ang kanyang mukha sa isang nakakatawa at malungkot na ekspresyon. Napabuntong hininga siya ng malalim habang napagtanto niyang kahit ang pinakapangkaraniwang kagamitan ay maaaring hindi niya mabili gamit ang kakaunting perang natitira sa kanya. Biglang may isang malakas na suntok ang sumugod papunta sa likod ng ating bida habang naglalakad siya. Ngunit hindi man lang siya natinag. Nararamdaman na niya ang paparating na atake bago pa man ito makarating sa kanya. Sa isang mabilis na harang gamit ang kanyang palad, agad niyang pinahinto ang suntok. Lumingon ang ating bida habang iniisip na siyang Hangwei na naman iyon. Pagod na siya sa walang tigil nitong panggugulo. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, si Wang Qingfang ang lumapit upang magbigay galang. Matagal na niya palang pinagmamasdan ang ating bida, dahil alam niyang ito ang nangunguna sa parehong academic at combat ranking sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Inihagis niya ang isang malamig na lata ng soft drink sa dati niyang karibal. Habang umiinom, magkasama silang naglakad sa plaza ng paaralan. Inamin ni Wang Qingfang na pinanood niya ang laban kanina at handa sana siyang makialam kung naging magulo ang sitwasyon. Mapili siya pagdating sa mga taong kanyang nirerespeto. At sa ngayon, ang ating bida lamang ang kinikilala niya. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Yang Hangwei ay basura lamang at hindi karapat-dapat pag-usapan. Nanatiling mapagkumbaba ang ating bida at sinabing hindi pa nga niya ibinibigay ang buong lakas niya sa laban kanina.
Naalala nilang dalawa ang isang laban noong freshman year. Punong-puno ng tao ang arena noon at napakataas ng pusta ng laban. Ang mas batang si Wang Qingfang ay sumuko matapos makatanggap ng matinding pambubugbog. Mula sa araw na iyon, ang ating bida naman ang kusang umaatres tuwing dapat silang magkalaban bawat taon. Pareho silang humigop ng kanilang inumin habang tila nanatiling nakabitin sa hangin ang kanilang pinagsamahan at kasaysayan. Napaisip ang ating bida kung sinusubukan lang ba talaga ng kanyang karibal na ipasa sa kanya ang pinakamataas na scholarship. Pagkatapos ng lahat, ang isang mayamang tao tulad ni Wang ay hindi naman talaga nangangailangan ng pera. Ngunit agad iyong pinabulaanan ng kanyang kaibigan. Sumuko raw siya noon dahil ang mga mata ng ating bida ay sobrang nakakatakot at mabagsik. Habang iniisip ang nalalapit na National Freshman Tournament, tinanong ng ating bida kung balak ba nitong sumuko muli. Ngunit mabilis ang naging sagot nito. Hindi mangyayari iyon sa pagkakataong ito. Naging matalim ang tingin ni Wang Qingfang habang nangangakong lalaban siya hanggang may mabasag na ngipin at bumagsak sa sahig. Nagkatitigan silang dalawa, pareho silang handa na sa wakas ay ibigay ang kanilang buong lakas laban sa isa't isa. Sabay nilang itinaas ang kanilang mga lata ng inumin bilang huling tagay, at tila nagsilbi itong pangako sa ilalim ng tanawin ng lungsod. Pagkatapos nito, inilabas ni Wang Qingfang ang isang payment card at iniabot ang 2,000 credits. Opisyal niyang binili ang impormasyon tungkol sa mabilis na paraan ng paglampas sa Whirlwind Wolf Dungeon. Kumaway siya habang paalis at nagsabing, "Huwag mo akong paghintayin sa impormasyong iyon." Tahimik na pinanood ng ating bida ang paglayo nito sa gitna ng mga tao. Pinahalagahan niya ang tulong na natanggap at nangakong babayaran niya ito ng 10 beses ang halaga kapag dumating ang tamang panahon. Dahil may dagdag na pera na sa bulsa, napagpasyahan ng ating bida na oras na para mamili. Tumungo siya sa mga tindahan sa gilid ng kalye upang tingnan kung ano ang maaaring mabili. Naglakad siya sa tawiran habang maingat na sinusuri ang paligid para sa anumang nakatagong kayamanan sa mga bantan ng mumurahing gamit. Maya-maya, pumasok siya sa makitid at maruruming eskinita ng black market. Kilala ang lugar na ito sa murang presyo, ngunit halos puro basura ang mga paninda rito. Ang paghahanap ng tunay na kayamanan sa lugar na ito ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Ngunit para sa ating bida, walang imposible. Huminto siya sa isang pwesto kung saan nakasandal ang may-ari habang naka-sunglasses. Napunta ang tingin niya sa isang Demonfall blade na may nakakabit na Whirlwind Wolf Magic Crystal. Ang espada ay may matatalim at hindi pantay na gilid at may mahinang berdeng liwanag na nagmumula sa hawakan nito. Lumitaw ang system window at ipinakita na isa itong rank weapon, level 10. Mayroon itong disenteng attack power at may kakayahang magbigay ng freezing effect sa sinumang tamaan nito. Hindi nag-atubili ang tindero sa pagsabi ng presyo. 18,000 credits. Ipinagyabang pa nitong mas mahal sana iyon kung hindi lang bumababa ang durability nito. Ngunit hindi nagpadaig ang ating bida. Kahit maayos na espada pa iyon, alam niyang sobrang mahal ng presyong iyon. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa isang simpleng kalaw-angin na espada na nakasandaw sa dingding. Tinanong niya ang presyo nito. Ipinakita ng system na isa lamang itong ordinaryong bronze sword na may pangkaraniwang stats at gawa sa karaniwang metal. Kumilos ang ating bida. Nagbigay siya ng alok. Aayusin ko ang mamahaling Demonfall blade mo kung ibibigay mo ng libre ang walang kwentang bronze sword na iyon. Ibinaba ng tindero ang kanyang salamin habang hindi makapaniwala sa narinig. Nagulat siya na may isang batang nagsasabing kaya nitong magsagawa ng mataas na antas ng pag-aayos. Kasabay nito, lumitaw ang system notification na nagpapatunay na ginagamit na ng ating bida ang kanyang durability repair skill. Isang bughaw na liwanag ang nagsimulang bumalot sa kanyang kamay habang sinisimulan niya ang trabaho. Walang ideya ang tindero na ang sirang espada ay isa lamang pain.
Ang tunay na pakay ng ating bida mula pa sa simula ay ang bronze sword. Nanatili siyang nakatuon habang tinatapos ang pag-aayos. Sa likod ng kalaw-angin nitong panlabas ay nakatago ang maalamat na Acer Steel Sword. Kapag ginamitan niya ito ng modify skill, ang tila walang kwentang bakal na ito ay magiging isang sandata na maaaring baguhin ang kanyang buong kinabukasan. Samandal ang tindero habang nakapikit ang mga mata sa pagdududa at tinanong kung ano talaga ang rank ng bata at ang antas ng kanyang durability skill. Halatang hindi siya naniniwala na kayang gawin ng isang ordinaryong estudyante ang pag-aayos ng mga propesyonal na sandata. Nanatiling kalmado ang ating bida at ipinakilala ang sarili bilang isang simpleng F-rank repairman, habang dahan-dahang nagtipon ang kumikislap na bughaw na digital energy sa kanyang palad. Hindi niya kailangan ng mataas na ranggo upang malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Nasa isang makitid silang eskinita ng palengke, napapaligiran ng iba't ibang espada na nakabaon sa mabibigat na batong patungan sa paligid ng tindahan. Mabigat ang paligid sa amoy ng lumang bakal at mahika. Kumuha ang tindero ng isang malaking bughaw na espada at umasta na parang veterano habang nagbibigay ng tila mahalagang payo sa isang bagitong estudyante. Iniisip niyang nagtuturo siya ng leksyon sa isang batang hindi alam ang pinapasok nito. Binalaan niya ang ating bida. Kapag bumagsak na sa sukdulan ang durability ng isang sandata, wala na itong silbi kundi maging sirang bakal. Isang pagkakamali lang at ang isang kayamanan ay maaaring maging basura. Ipinaliwanag pa niya na ang tunay na pag-aayos ay nangangailangan ng pagdama sa panloob na istruktura at sa daloy ng mahika sa loob ng sandata. Isa itong napakaselang proseso na nangangailangan ng higit pa sa simpleng lakas. Pagkatapos ay naglatag siya ng isang mataas na pastahan. Kapag nabigo ang ating bida at mas lalo pang bumaba ang durability ng espada, kailangan itong magbayad ng 18,000 credits. Isa itong patibong upang takutin ang isang baguhan. Pinanood iyon ni Yao Kexon mula sa karamihan habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napagtanto niyang kahit ang mga B-rank professionals sa guild ng kanyang pamilya ay nahihirapan sa ganitong klaseng trabaho. Talagang nag-aalala siya para sa ating bida. Ngunit hindi natakot ang ating bida. Kalmado niyang sinabi, "Panoorin mong mabuti." Pagkatapos ay hinawakan niya ang mabigat na bughaw na espada. Nakita na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kondisyon ng sandata. Ginamit niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, naalala ang mahabang panahon na ginugol niya sa pag-aayos ng mga maalamat na A-rank at S-rank treasures para sa mga makapangyarihang tao. Para sa kanya, normal na gawain lamang ito. Noong mga panahong iyon, itinulak niya ang sarili hanggang sa pinakadulo ng kanyang limitasyon. Pinilit niyang paunlarin ang tila walang kwentang repair skill hanggang sa ito ang naging pinakamalaking kalamangan niya. Hindi niya kailanman hinayaang ang mababang ranggo ang magtakda ng kanyang hangganan. Ang walang tigil niyang ugali ng pagsusumikap at paghahangad ng kahusayan ay sumama rin sa kanya pabalik sa nakaraan, na nagbigay sa kanya ng napakalaking kalamangan sa bagong buhay na ito. Ang kanyang kumpiyansa ay binuo mula sa ilang dekada ng paghihirap at karanasan. Isang napakalaking holographic circuitry pattern ang biglang lumitaw sa paligid ng espada habang sinisimulan ng repair skill ang pagsusuri at pagpapanumbalik sa metal. Ang bughaw na digital na liwanag ay nagbigay ng ningning sa madilim na eskinita. Para sa isang bihasa na may mga alaala ng nakaraang buhay tulad niya, ang pag-aayos ng isang mababang antas na kagamitan ay parang laro lamang ng bata. Madali niyang ginabayan ang mana upang ayusin ang mga bitek sa loob ng sandata. Natulala ang mga nanunood habang iniisip kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng world-class craftsmanship ang isang F-rank na bata. Ang mga bulungan ng mga tao ay unti-unting nagbago mula sa panlalait tungo sa pagkagulat. Maging si Yao Kexon ay natulala rin. Akala niya kanina ay nagpapakumbaba lamang ang ating bida, ngunit lumalabas na tunay nitong kayang patunayan ang mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala habang nakatitig sa kumikinang na espada.
Matapos iyon, iniabot ng ating bida ang espada pabalik habang may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Lumabas ang system window at ipinakitang bumalik na ito sa 100% durability. Wala nang kahit isang gasgas ang natira sa ibabaw nito. Halos malaglag ang panga ng tindero habang sinusuri ang gawa. Unti-unti niyang napagtanto na lubos niyang minaliit ang talento ng bata. Para bang isang himala ang nakikita niya habang nakatitig sa espada. Masaya niyang kinuha muli ang naayos na sandata, na para bang isang obra maestra ang isinilang sa kanyang harapan. Biglang nagbago ng lubusan ang pakikitungo niya sa ating bida. Matapos ang trabaho, kusang loob na iniabot ng tindero ang sirang espada bilang bayad sa serbisyo ng ating bida. Alam ng ating bida na gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan, kaya niyang gawing isang pseudo-divine weapon ang murang bakal na iyon sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang salita. Isa itong uri ng kapangyarihan na hindi pa handang tanggapin ng mundo. Lumitaw ang system window para sa Asher Steel Sword, at naghanda siyang baguhin ang pangalan at katangian nito. Isang simpleng pagbabago lamang ng teksto ang sapat upang baguhin ang kasaysayan. Sa isang nakakasilaw na gintong liwanag, ang ordinaryong espada ay naging ang maalamat na Asher Jar Sword. Ganap ang pagbabago, dahil nabago mismo ang pinakagawa ng bakal. Ito ang parehong sandata na minsang ginamit ng isang sinaunang banal na general na mag-isang lumusab at lumipol sa buong hukbo ng mga kalaban. Mahinang umalangaw-ngaw ang espada habang muling nararamdaman ang kapangyarihang matagal na nitong hindi naramdaman. Nang maayos na ang kanyang sandata, napunta naman ang kanyang isip sa 2,000 credits na nasa kanyang bulsa. Pera na desperado niyang kailangang ipunan para sa kanyang kinabukasan. Mahalaga ang bawat bariya kapag nagsisimula ka mula sa wala. Naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Yao, na umiiyak matapos pumanaw ang kanilang mga magulang. Isa iyong sakit na hindi pa rin ito lubusang nalalampasan. Kahit matapos ang lahat ng panahong iyon, naging tahimik at mailap pa rin siya. Nahihirapan siyang makahanap ng liwanag sa isang mundong walang ibinigay sa kanila kundi paghihirap. Parang nakikita ng ating bida ang anyo ng kanyang kapatid na mag-isang nakaupo sa kanyang mesa. Napabuntong hininga ng mabigat ang ating bida, alam niyang kailangan niyang masiguro ang kinabukasan nito bago siya umalis papuntang unibersidad. Kailangan niyang maghanda ng sapat na gastusin na magtatagal para rito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Yao Kexan, na ang presensya sa kalye ay tila kakaibang pamilyar. Matagal na pala nitong sinusubaybayan ang kanyang mga ginawa. Diretso siyang nagsalita at nag-alok ng 50,000 credits kung tutulungan siya ng ating bida na mabilis na umabot sa level 10. Napakalaking halaga iyon para lamang sa isang simpleng escort mission. Mabilis niyang sinilip ang status nito at nakita niyang isa itong S-rank Holy Angel, bagaman ang tunay nitong potensyal ay nananatiling nakatago dahil level 0 pa lamang ito. Isa itong natutulog na higanti na naghihintay magising. Walang pag-aalinlangang tinanggap ng ating bida ang alok. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Yao Kexan sa ginhawa ng pumayag siya sa trabaho. Ito ang unang hakbang patungo sa isang napakalaking oportunidad. Napangiti ng bahagya ang ating bida sa sarili. Ang eksaktong perang kailangan niya ay parang kusa na lamang lumapit at nagpakilala sa kanya. Mukhang sa wakas ay pumapanig na sa kanya ang swerte. Pagkatapos ay muling lumingon si Yao Kexan sa tindero at sinabi nitong bibilhin niya ang Demonfall Blade na hawak pa nito. Hindi siya nagsasayang ng oras sa paghahanda ng kagamitan para sa kanilang training. Nagduda ang tindero at sinabi, 25,000 credits na ang presyo ngayon dahil bumalik na sa buong durability ang espada. Sinusubukan lamang niyang alamin kung kaya ba talaga nitong magbayad. Naglabas si Yao Kexan ng isang mamahaling kahon na naglalaman ng isang bihirang storage ring, at halos lumabas ang mga mata ng tindero sa nakita niyang yaman. Malinaw itong patunay na isa siyang babaeng mula sa mataas na antas ng lipunan.
Agad yumuko ng malalim ang tindero at inialok ang espada gamit ang dalawang kamay na para bang nagsisilbi sa isang maharlika. Halos lumuhad pa siya sa sobrang paggalang. Tahimik na pinanood iyon ng ating bida habang tumatango. Lahat tungkol kay Yao Kekson ay sumisigaw ng salitang napakayaman at napakamahal. Halatang hindi pa ito kailanman nagkulang sa anumang bagay sa buong buhay nito. Alam niyang mayaman ito kaya hindi siya nagtaka nang basta na lamang siyang inalok nito ng 50,000 credits. Natutuwa na lamang siya dahil ito ang magbabayad. Sinubukan ni Yao Kekson na isuksok ang malaking espada sa lalagyan nito, ngunit halos hindi niya makaya ang bigat ng bago niyang sandata. Napaatras siya habang halos hilahin siya pababa ng mabigat na bakal. Tahimik na pinanood ng ating bida ang kanyang paghihirap habang iniisip na kung paano niya magagamit ang support skills nito upang harapin ang isang boss na hindi pa niya kailanman nakatagpo sa dati niyang buhay. Ilang hakbang na ang iniisip niya ng mas maaga kaysa sa iba. Nagawa niyang mabawi ang kanyang balanse at iniabot niya ang espada sa ating bida bilang regalo. Umaasang ito ang magiging magandang unang hakbang ng kanilang bagong samahan. Naghahanap siya ng paraan upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Napansin ng ating bida ang pagiging magalang nito at nagulat siya na ang isang babaeng galing sa mayamang pamilya ay hindi pala mayabang o mapagmataas. Tinanggap niya ang regalo habang maikling nagpasalamat, habang nakatayo lamang si Yao Kekson na may bahagyang mahiyain na ekspresyon. Ngumiti si Yao Kekson, halatang gamaan ang kanyang pakiramdam nang makita niyang nagustuhan talaga ng ating bida ang napili niyang sandata. Pinagmasdan niya ito ng mabuti habang iniisip na tila walang hanggan ang potensyal ng ating bida kahit mababa ang ranggo nito. Nagpasya siyang magandang ideya ang pagbuo ng magandang samahan mula pa lamang ngayon para sa pangmatagalang benepisyo. Wala nang oras na dapat sayangin kaya ang ating bida ang nanguna habang dir-diretso silang nagtungo sa rookie training base. Dumating sila sa isang napakalaking modernong pasilidad na ginawa para sa bagong henerasyon ng mga mangangaso upang subukan ang kanilang kakayahan at mag-level up. Sa loob nito ay agad nagsimula ang kanilang pag-grind. Napakabilis pumatay ng ating bida ng mga halimaw kaya hindi nagtagal ay umabot agad si Yao Kekson sa level 5. Sunod-sunod na anunsyo ang lumabas sa server habang winawasak nila ang dating record sa Charging Rabbit Zone, bago agad tumuloy sa Cyclone Wolf Zone. Hindi pa nagtatagal ay may panibagong notification na lumitaw. Opisyal na rin nilang nabasag ang record sa Cyclone Wolf Zone. Sa sentro ng lungsod, ang pampublikong leaderboard ay nag-update ng real-time at ipinakita ang kanilang mga pangalan para makita ng buong akademya. Nagsimulang magtipon ang ibang estudyante sa paligid ng mga screen habang nagtataka. Sino ba? Talaga itong ang ating bida. At kung totoong miyembro nga ba ng prestihiyosong Yao family ang kasama niya? Mabigat ang pangalan ng pamilyang iyon kaya mabilis na kumalat ang mga bulungan tungkol sa kung anong makapangyarihang angkan ang pinagmulan niya. Sa mundo ng negosyo, ang Yao family ay kilala bilang may kaugnayan sa Dali Chamber of Commerce, isa sa pinakamalalaking samahan ng mga mangangalakal sa bansa. Samantala, sa loob ng training zone, halos level 10 na si Yao Kekson habang nakasandal sa kanyang staff at humihingal dahil sa napakabilis na takbo ng kanilang pag-level. Ang ating bida naman ay umabot na sa level 13 at sinabi rito na maaari silang magpahinga habang naglalakad papunta sa susunod nilang pagsubok. Nakatutok na ang kanyang mga mata sa C-Class Zone, kumpiyansang ang S-rank support skills ni Yao Kekson ay sapat upang malampasan nila ang mga halimaw na mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Pinili niya ang pinakamapanganib na rookie base na maaari nilang pasukin, ang Netherflame Bore Base. Mula sa malayo ay makikita ang pasukan nito, isang napakalaking high-tech na istruktura na nababalutan ng makapal at nakakatakot na hamog na tila nagbababala sa panganib sa loob. Pinigilan sila ng isang senior staff member at binalaan. Ang Boar King ay isang ganap na halimaw kumpara sa mga lobo na katatapos niyong talunin. Ngunit ang ating bida ay ngumiti lamang ng bahagya at mahinahong nagsabi.
Mas malaking panganib, mas malaking pagkakataon para lumakas.